Welcome to my channel. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell for more updates. Enjoy watching! Yan, this is St. Louis at Murasaki. Ayan, ire-repat ko sila. Then, ayan, itong si St. Louis is, pansin nyo, ayan, ano na siya, dehydrated. Napaka takaw niya sa water. Then, irerepat natin siya at papalitan ko siya ng soil. Ayan, ito is 3 heads. Ayan, i-remove lang natin, then irepat natin. Ayan. Ayan, no, tingnan nyo is kapit na kapit siya sa kanyang soil mix. Ang soil mix kong ginamit dito is Alnus compost, then meron ng pumice stone. Ayan, tingnan nyo naman yung kanyang roots. Maganda ang soil mix na ito para sa magpapa-roots. Ayan. Ayan, sobrang dami niyang roots. Kaso, mabilis siyang mag-drain din. Ayan, mabilis mauhaw ang ating St. Louis. Ayan, sobrang dami niyang dry leaves sa loob. I-remove natin bago natin siya i-repat. Ayan, hindi ko na siya paghihiwa-hiwalayin. Itatanim ko na din siya sa isang pots at papalitan ko lang yung kanyang soil kasi ang bilis mag dry. Ayan, very dry. Ayan siya, 3 heads. Tingnan nyo naman yung roots. Napaka healthy. Ayan, no, maganda yung soil mix na yon pag magpapa-roots. Ayan, mabilis magkaka-roots ang inyong mga succulent. Ayan, ang healthy pa, oh. Diba? Kaso nga ito is palagi nga siyang dry. Tingnan nyo, oh. Tingnan yung Alnus compost, then pumice stone. Ayan. At tatanim natin siya dito sa aking itong soil mix ko na to is loam soil, tapos dinagdagan ko siya ng pumice stone, then rice hull. Ayan, ibawasan natin kasi masyado siyang angat. Ayan, itansya natin ang bongga ng kanyang roots. Then, nilipat ko siya sa mas malaking pots kasi 3 heads nga siya. Ayan, para magkaroon naman siya ng space. Then, lumaki siya. Ayan, dagdagan lang natin ng soil. Itong St. Louis na ito is hindi naman siyang mahirap alagaan dito sa lowland. Mahilig lang siya sa water. Ayan, titingnan ko kung dahil sa soil mix na ginamit ko kasi nga is madali siyang dry. Ayan, madaling mag-drain ang aking soil mix na ginamit na yon. Tingnan natin dito kung ganun pa rin. Ayan, pag ganun is matakaw talaga siya sa water. Ayan, ang gandang tingnan, diba? 3 heads. Ayan, dagdagan lang natin ng soil. Ayan, medyo matagal na din sa akin itong St. Louis na to. Ayan, pag na-stress siya is super ganda ng kanyang color. Nagre-red siya. Ayan, tapos na nating repat itong isang 3 heads. Ayan, sana is, ayan, ano na sila, lumaki o makahinga na sila kasi mas maliit yung pots na tinamnan ko sa kanila. Ayan, para lumaki na sila. Then, hindi ko nga sila pinaghiwa-hiwalay kasi magandang tingnan pag compact. Ayan.
Ang ganda nila, 'di ba? Ayan. Ayan na. Then, siksikin lang natin yung soil para once na mag-water tayo is hindi na lulubog yung soil. Then, ito yung isa. Ayan. One head lang siya. Then, ipapalitan ko din siya ng soil. Ayan, tingnan natin kung mas okay yung loam soil or hindi siya madaling ma-dehydrate or mag-dry. Ayan, tingnan nyo naman kapit na kapit ang soil sa roots niya. Ayan, sobrang dami niyang roots. Ayan no, kita nyo. Ayan, napaka-healthy niya. Need niya na talagang i-repat or palitan ng soil. Kasi tingnan nyo naman, napaka dami ng kanyang roots. Ayan, then ito is ikakat ko. Ayan, ikat natin once na i-repat ulit natin siya. Ayan, ang haba ng kanyang roots. Ayan, need to cut this. Ayan, para magkaroon siya ng new roots once na i-repat natin. Ayan, tingnan nyo, dry na dry siya. Then, ito is hindi ko talaga winater. Nag-water ako kahapon. Pero ito is hindi ko siya winater kasi nga ire-repat ko siya at papalitan ko siya ng soil mix. Then, ayan, itabi natin yung soil na yon. Pwede pa natin siyang ihalo dito sa ginagamit kong loam soil. Ayan, ito yung loam soil ko na ginagamit. Try natin itong gamitin dito kay St. Louis. Ayan, dagdagan lang natin siya ng soil. Ito is hindi ko na pinalitan ng pots kasi okay naman siya. Inangat ko lang kasi nakalubog na siya kasi nga once na nagdidilig tayo is yung soil, ayan, nasisiksik. Then minsan pag nag-water tayo is ano siya na lumalabas siya sa hole ng pots kaya nauubos ang soil mix. Then ayan, okay naman siya sa pots na to. Then once na lumaki siya, ilipat na lang natin siya sa mas malaking pots. Ayan. Ang ganda niya. Lalo na pag na-stress. Ayan, sana all. Pag na-stress is pretty pa rin. Kagaya ng mga succulent. Ayan. Iwa-water ko siya after 1 week na siguro. Ayan, kasi kariripat lang natin, then kinat natin yung kanyang roots. Ayan ang kalat natin. Itabi muna natin itong mga soil mix na nalaglag. Then ito si Murasaki. Ayan, naglegi na siya. Ayan, ang ganda pa naman ng Murasaki. Then, tingnan nyo, ang lalayo ng agwat ng kanyang leaves. Kaya, ikakat na natin siya. Ayan, i-remove muna natin yung isang leaves. Then, ayan, mapopropagate na siya dyan. Then, ikat na natin. Ayan, para magka-babies din itong Murasaki dito sa ating kinat. Yan. Yan, sana is magka-babies ito para dumami. Ayan, hindi na kasi siya healthy. Ayan, kaya i-cut natin. Then, i-repat.
Ayan, ang ganda pa naman na to. Mapari na din ang Murasaki. Then, dito natin siya iripat sa pinagtamnan ng aking St. Louis. Ayan. Isiksik lang natin yung soil. Then, ayan. Ang Murasaki is mabait din sa lowland. Ganyan lang sila kasi hindi nga siya nakakakuha ng enough sunlight. Then, kaya naglelegi sila. Ayan, dagdagan lang natin sa ibabaw ng ginamit kong soil mix sa St. Louis. Ayan, maglagay lang tayo ng hole, then patong natin siya. Ayan, puro mapari na siya. Ayan. Ang ganda din ng Murasaki. Sana mag-compact na yung kanyang leaves. Ayan, kaya ikinat ko siya para maging okay siya kasi leggy na nga yung stem niya. Ayan, igitna natin siya. Maganda kasing tingnan pag naka-center siya. Ayan. Hindi ko na siya in-air dry, pinat ko na siya agad kasi tuyo naman yung soil mix na aking ginamit. Ito is hindi ko muna papaarawan kasi baka ma-sunburn. Ayan, sa bright shaded area muna siya ilalagay. Then, ayan na. Sana yung pinagkata natin is baby siya para dumami ang ating Murasaki. Ayan na sila. Diba ang haba ng stem? Then, nilagyan ko na siya ng bato para hindi siya mabuwal. Ayan. Ayan lang guys. Nakapag-repot and nakapag-cut na tayo. Ayan, thank you sa pagsama sa akin. Ayan na ang ating nagawa for today's video. Thank you for watching. Bye!